pamilyar ito? Okay. So, ang tula na ito ay ah, ito ay isa sa pinamatanyag na epikong tula sa panitikang Pilipino. Ito ay sumasalamin sa mga tema ng pag-ibig, hustisya at kalayaan laban sa mga mapang-aping lider. So, ang bahagi, halimbawa sa bahagi ng kanyang tula ng Florente at Laura ay o pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ng ang lahat, masunod ka lamang, 'di ba? Masarap pakinggan kapag ang mga sulat ay may tugma, 'di ba? So, ang pangalawa naman ay si Jose Corazon de Jesus, 1894-1932. So, ang tanyag na niya na tula ay Ang Bayan Ko. So, ang tula na ito ay naglalaman ng damdamin ng pag-ibig sa bayan at kalayaan mula sa kolonyalismo. Halimbawa ng bahagi ng kanyang tula ay Ang Bayan Kong Pilipinas, lupain ng gintot, bulaklak. Pag-ibig ang kanyang palad, nag-alay ng gandang dilag. Oh, di ba? So, yan lamang ang isa sa mga tanyag niya. Ngunit marami pa siyang mga sulat. May kwento, tula at iba pa. So, pangatlo naman ay si Amado V. Hernandez, 1903-1970. So, ang tula niya na tanyag ay isang dipang langit. So, nasulat ito ni Hernandez ang tulang ito nang siya ay nakulong. Nakulong siya dahil sa isa siya sa nakikilahok sa kilusang manggagawa. So, ipinakita nito ang kanyang mga saloobin tungkol sa kalayaan at pag-asa. Halimbawa ng bahagi ng kanyang tula ay ang isang dipang langit ang aking dangal. Isang dipang langit sa libingan ng dangal. So, ang pang-apat nating makata ay si Lupi Q. Santos. Sino ang nakakilala kay Lupi Q. Santos? Okay, Jinmar. Okay. So, ang tanyag ng tula ni Lupi Q. Santos ay ang Pangging-gera. Pangging-gera. So, isang satirical na tula na nakapagkita ng moralidad sa lipunan, partikular sa mga bisyo at kahinaan ng tao. So, halimbawa ng bahagi, sa panggengi ay naglilingkod. Bawat samantahay kasunod. So, ang panghuli nating makata ay si Virgilio S. Almario. So, ang tula niya na mga retaso ng liwanag. Isang modernong makata at mabasang alagad ng sining. Si Almario ay kilala sa mga kontemporaryong tula na nagpapahayag ng identidad ng Pilipino sa makabagong panahon. Halimbawa ng bahagi ng kanyang tula ay sa mga retaso ng liwanag, bawat hiblay mayroong hinabing alaala. So, yan lamang yung mga limang makata na mga Pilipino na may ambag sa pagsulat ng tula. So ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng tula, no? Narito, na tula ni Jose Rizal na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. So, pagkatapos basahin ito, tukuyin natin ang mga elemento sa tulang ito. Okay. Binibining Angelica, basahin mo ang tula. Ito. Maraming salamat. Ngayon ay tukuyin natin ang mga elemento ng tulang ito. So, una, sukat. So, ang tula ay may sukatang wawaluhin. 8 pantig sa bawat taludtod. Halimbawa, ang unang linya ay kapag ka ang bayay sadyang umiibig. So, may 8 pantig. Ang pangalawa naman ay tugma. So, ito ay may tugmang ganap. Tugma sa pantig ng hulihang salita sa bawat taludtod. So, makikita natin sa bawat salita o sa bawat taludtod sa katinig ay may pagkakapareho, magkatugma ang kanilang mga salitang ginamit o mga
akatinig at patinig. So tulad nito, langit at masapit, umiibig at himpapawid. So makikita natin na pareho ang ginamit nila na patinig. Pantig, not patinig. Patinig. Okay. Ang sa pangatlo naman ang talinghaga. Gumamit ng talinghaga o mga simbolo upang mabigay ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa rito, isa sa aking napansin na halimbawa ay ang ibon. So ang ibon ay sumisimbolo itong kalayaan. So mapapansin at makikita natin na ang mga ibon ay may kalayaang lumipad kahit saan. So may kalayaan sila. So pang-apat naman tayo ay ang tema. Ang tema ng tula ay pagmamahal sa sariling wika at kalayaan. Sa tula, binibigyan diin ni Rizal na ang pagpapahalaga sa sariling wika ay katumbas ng pagpapahalaga sa kalayaan. Jinmar, bakit sinasabi dito na ang tula ay pagmamahal sa sariling wika? Magaling. Dahil ay nagbabanggit dito na ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop na malansang isda. So, ibig sabihin kung hindi ka raw marunong magmahal sa iyong salitang pinanggagalingan ay mas mahigit sa hayop daw ng malansang isda. Kapag malansang isda, di ba? Di natin makakaya pag tayo ay makasimhot good, di ba? Isda nga ba? Sige. Okay. Ngayon, may katanungan ba? Okay, walang katanungan. So ngayon ay may gagawin kayong isang gawain bago magtatapos ang ating talakayan. So, sumulat kayo ng isang tula na may 3 saknong at ang bawat taludtod ay may tugma. Ang tula na gagawin ninyo ay naayon sa inyong nararamdaman ngayon at gawin ito sa loob ng 20 minuto. So ano bang nararamdaman ninyo ron? Pagkakabahala? Takot? Ano ba? O masaya? Nasaktan ba kayo? So naayon sa inyong nararamdaman ha. So pwede na itong simulan. Isulat niyo ito sa isang kapat na papel. Okay, tapos na po yung 20 minuto. Tapos na bang lahat? Magaling. Tapos na lahat. Ipaskill niyo po ito sa G-Classroom natin ha. Magbibigay ako ng kapaskilan niyo para masusumitin niyo ito. Okay. Okay, bago tayo liliban sa ating klase ay may takdang aralin muna kayo. Ito, magsaliksik kayo ng isang maikling kwento at basahin ito. Tapos isulat sa isang kapat na papel ang aral na nakuha sa kwento. Dapat hindi kayo magkapareho ng tulang na kinuha. Dapat basahin niyo ito para naman kayo ay makasulat kung ano ang mga aral na makukuha sa inyong kwento na kinuha. Okay? Okay, ibigay niyo naman yung mga pamagat ng yung nakuhang kwento para naman aking masaliksik ko ito ba'y tama. Okay. Okay. Yan lang. Pwede na kayong lumiban sa klase. Maraming salamat. Paalam. Ingat. God bless.